Basag sa loob, dumikit. Ah, may nabasag. Ay, dumikit na yung valve. So ito yung naging dahilan mga boss. Boss, so magandang araw sa inyo. Dito lang boss, dito mga boss ng Mercedes. Okay, so ganyan mga boss. So Okay, iparking nyo so lang ito. puntahan lang na. Yan, no? So, i-road test lang natin to boss. Okay mga boss, so magandang araw mga bossing. So ito na yung excavator na nag-overheat, pinauwi natin. Ayan, so nandito na sa workshop. So na-check ko na ito mga boss dahil may problema ang temperature, umiinit. So explain ko lang sa inyo kung bakit. Saan ba talaga nag-iinit ito. So tinanggal ko lang ito mga boss. Ayan. So nung chinay ko mga boss dito sa radiator, kasi naka-division ito boss, naka-divide ng dalawa, isa sa hydraulic, isa sa tubig. Ito yung sa hydraulic, okay, ito yung sa tubig. So sabay sila uminit mga boss, sabay. Ngayon, anong cause nito mga boss? Bakit umiinit? Ayan. So nung chinek ko rin ito, mga rubber dito. So ito dati may rubber yan. Kung napapansin nyo, punit na. Yan ang bawas na. Wala na yung mga iba. Dapat isa rin yan sa mga cause ng init mga boss. Dapat yan, nakasilt yan lahat. Yan. Yan ang isa. So dito wala na talaga. Wala na yung mga nasa kanto. Ito na lang natira. Yan, dapat nakasilt yan pag naibaba. So dito kung pinipihit ko naman, ano, pag ibalik mo, yan, nagpe-freewheeling na. So i-check ko rin yan ulit mga boss. Kung kasi pwede din na makaproblema yung pump niya diyan sa likod. Yung kasi hydraulic pump lang yan. Sa likod niya. So pwede rin yan. So ang problema mga boss, yung nireklamo sa akin na uminit yung hydraulic habang ginagamit yung breaker. Yun. Okay. So nung nasa site pa ito, maayos, walang problema. Ayan. Nung dinala to dito mga boss, overheat lang ang complaint. So nung chinek ko ng pagdating dito, nung chinek ko na yung breaker, so ayaw na gumana, biglang ayaw gumana. Nung nasa site gumagana. Biro nyo yun. Pagdating lang dito ay nagumana yung breaker. So chinek ko naman yung linya ng breaker, yung switch. So gumagana siya, ito yon. So pinatanggal ko na mga boss. So na-explain ko naman sa inyo. Ito yung switch mga boss, oh. Sa breaker, pag sinwitch mo yung breaker ng ano, ito yon, mag-ano siya, mag-on. So mayroon naman siyang kuryente, pero ayaw gumana, walang pressure na papuntang breaker doon. So nawala talaga sa totally. Nagulat ako, hindi man ito ang dapat na gagawin ko eh. So ito yung wire na dito isa. So tanggal ko, nilagay ko lang tong basahan dahil hydraulic, tumutulo. Ito yung linya niya. Yan. Dito po nakalagay yan, sa ilalim. Yan. So ito na yon. Ito na yan, tinanggal ko. So chinek ko naman, oh yes, gumagana naman. Okay. So nag-decide na ako, pinatanggal ko na itong valve.
Ayan. Pinatanggal ko tong, sabi ko hiwalayin. Ayan. So nung natanggal, pinatanggal ko tong relief valve. Ayan. Tinanggal na nila ito eh. Ayan. So ayan. So may spring to mga boss. So may mga ribaba sa loob yan. Tingnan nyo. Bakal. Ayan. Diyan pa lang alam nyo na anong sira. Ayan o. Ayun. Kita nyo basag. Against the light. Konta tayo. Sobrang iig dito. Ayan o. Kita nyo. Basag sa loob. Dumikit. May nabasag. Ayun, dumikit na yung relief valve. So ito yung naging dahilan mga boss. Isa rin na rin ito doon sa umiinit. Hindi na nagre-return yung hydraulic. Kaya umiinit siya. Yun. Isa rin tong dahilan. Kaya humihina yung function ng hydraulic doon sa pan. Ayan. Okay. So ito kasi nangyari na sa akin to mga boss eh. Nung nasa Tabuk area ako. Nabasag din kayo din nangyari. Ito. Parang beses na yan. Tapos meron din ako trouble. Yung breaker naman. Ang hindi gumagana. Singaw na talaga yung yung sa piston. Lumalabas na mismo doon sa lagayan ng nitrogen. Pag yung lagayan ng nitrogen na may lumabas ng hydraulic, ibig sabihin may problema ang piston nyo sa loob, yung oil seal. Hindi rin gagana talaga yung breaker nyo. Pero ito wala. Kahit function, wala siya, wala siyang reaction. Kahit i-switch mo, pindutin mo yung button ng breaker, wala siyang reaction, wala talaga. Kaya nagtataka ko. Akala ko ang bumigay ito lang switch. So nung chinek ko okay naman ito. So kaya sabi ko ibaba. Ayun, nung nabungat sa akin, yan o. Basag ang loob. So yan ang main cause niya mga boss. Isa na rin yan sa temperature umiinit. Eh bakit pati yung makina umiinit? Eh siyempre mga boss, overload na yung hydraulic. Siyempre forsado na rin yung makina. Ayun. Forsado na rin makina, iinit talaga. Pero pag hindi siya nagtatrabaho yung breaker, mabilis ang bumaba ang temperature ng makina, pati yung hydraulic. So ibig sabihin, hindi nagsi-circulate maayos yung hydraulic dahil dito. Yan. So kailangan natin yung order yan. Relief valve. Yan. Ay, napakainit. Ako po. Kanya na po C660. C6.6 na makina. Ayan. Hindi na kita. Ayan. Okay. M316D. Ayan. So, sinare ko sa inyo ito mga boss para may idea kayo. Pag nabiglang nawala. Ito hindi nyo naisipin ito mga boss magkakaproblema ito Overheat ang complaint sa akin. Gumagana galing sa site. Pagdating dito, ito nang nabungat sa aking sira. Ayan. So may spring yan mga boss Itong relief valve na may spring yan dyan. Yung spring na yan. Ganyan. So yung problema yung piston na loob doon nabasag. Kaya tatanggalin natin yan. Order natin yan sa Caterpillar. Ayan. So yan naging pinaka main cause niya problema mga boss Ayan. Sa hindi biglang hindi gumana, nagparking lang. Biro niyo 'yon. Nagparking lang yung bako na ito. Ito na yung sira lumabas. Ang reklamo overheat. Ayan. So sinare ko sa inyo mga boss para may makakuha kayong idea Ayan. So pagkatapos nito meron naman akong isang pison. Ay dumadami yung langis. Ano kayong dahilan nun? Dumadami ang langis, yung pison. Yung 1.5 na engine. C 1.5.
Kaya tapusin lang natin to. So bigat-bigat ang kanito. Ayan. So ito yung sinasabi sa inyo mga boss. Pag na hindi gumagana sa inyo yung breaker nyo, buksan nyo to pag may lumabas na hydraulic dyan sa nitrogen. Dapat nitrogen talaga yung laman yan. Kung may lumabas na hydraulic dyan, sigurado sira yung oil seal sa loob. So buo na yan mga boss. Hindi ko lang na block ito kasi may dumating na isang excavator dito. Ito yung problema, hindi nga gumagana. So nung chinik ko naman lahat okay, yung relay valve noon okay. So nung binuksan ko to, lumalabas sa hydraulic. Ayun, kaya binuksan ko na yan. So ready na yan mga boss. Isasalpak na lang, bubuo na lang yan. Ayan. Isa rin sa kusan boss, hindi gumagana pag bumigay yung oil seal sa loob. Ayan. Madali lang man yan. Luwagan nyo lang yan, 24mm na socket. Tapos tusukin nyo. Pag lumabas ng hydraulic dyan, 100% may sirang oil seal. Ayan. Okay mga boss, maraming salamat sa pagsama. Mabuhay. Ingat lagi mga boss.